Face to face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa lahat ng mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa dalakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Game na kami, Hans. Kamusta kayo dyan? Ay kami rin, Chang. Ready na. Sausawa na. Saan tayo? Face to face na. Pag-usapan, aminan, awayan at mag-ukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimango? Face to face. Sinong limite? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag italikuran, harapin mo face to face! Hello mga kapatid! Kasama nyo pa rin kami sa buwang ito kung saan marami ang celebration. Siyempre pa, happy graduation sa lahat ng mga graduates ng 2011. Abay, saludo kami sa inyo mga kabataan na talaga namang tunay na pag-asa ng ating bayan. At habang busy po kayo sa paghahanda para sa inyong pagtatapos sa eskwela, abay, tumutok pa rin po kayo sa aming programa at tinitiyak po namin na dito hindi matatapos ang aming pagtulong sa ating pong mga kababayan. May mga pinagdadaanan pong mga suliranin sa buhay at wala rin pong katapusan. Ang pagtuturo ng mga magagandang aral po at mahalagang aral sa buhay. Siyempre pa, ito po ang inyong one and only talakserye sa TV at first ever Barangay Hall on Air sa Pilipinas na ang tanging mission po ay marisolba ang mga problema one barangay at a time. At isang malaking online community pa rin siyempre ang nabuo at patuloy na lumalaki dahil nga sa araw-araw na pagbigay nila ng kanilang mga komento. Abay, parami ng parami po ang ating mga kasawsawan sa ating fan page sa Facebook. At bawat episode nga pong ipinapalabas namin, abay, buhos talaga ang kanilang mga reaksyon at komento. Ito po, gaya ng galing kay Jess Fajardo Avila. Hi po, Chang Ami. Palagi ko pong pinapanood yung show nyo. Nakikipag-away na nga po ako sa tito ko. Kasi sabi niya, scripted daw po yung mga sinasabi ng mga panauhin niyo dyan. Pero sa akin po, totoo po kasi at ramdam ko yung emosyon habang ini-interview mo sila. Pakisabi nga po sa tito ko na totoo at hindi scripted para malaman po niya. Aba, inaanyayahan namin ng iyong tito na anytime pwede ka pumunta dito sa Broadway Centrum at maging sausawera at sausawera para makita po ninyo na ang lahat ng ito ay totoo at hindi po scripted. Ayan. At ito naman galing kay Farid Alonto. Hello, Chang Ami, and to all the staff ng Face to Face. Number 1 po kayo sa amin. Even mahina po ang internet connection namin dito sa Rabig, Jeddah, Saudi Arabia. Hinihintay pa rin po namin na mag-load at mapanood lamang ang show ninyo kahit po pagod. At yung lungkot na dinadanas namin, lalo na at malayo po sa pamilya, kayo po ang nagpapasaya sa amin. Ako, nakakatuwa naman. Maraming salamat po. Addicted na yata kami sa show nyo. At kahit po sa work, face-to-face pa rin ang pinag-uusapan namin. Sabi niya, hehehe. Keep it up, face-to-face staff sa Trio Tagapayo. At pakibati naman po ang Vihuan family sa Caloocan from JR. At syempre po sa lahat ng ating mga bagong bayani, sa lahat po ng ating mga kababayang nandyan sa Saudi, naku, lagi po kayong mag-iingat. Alam po namin na medyo may mga kaguluhang nangyayari dyan, pero sana lang po ay lagi kayong mag-iingat. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid at syempre po lahat ng ito ay ginagawa namin para po sa inyo. Kayo po ang aming inspirasyon. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala. Kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ang laging kasama araw-araw ng ating mga sausawero at sausawera, ang ating pinakamamahal na si Hans Mortel. I love you too, Chang! And of course, happy morning sa inyo, mga kapatid. Nako, nandito na naman ako. At syempre, alam niyo na kung bakit. Nako, syempre, nakatoka sa akin ang tungkulin na ipakilala ang tatlo sa mga pinaka-iniidolo ngayon sa telebisyon. Wala pong iba, kundi ang ating Trio Tagapayo!
Unahin ko na pong ipakilala ang napakaganda, pero napakahusay. At nako, medyo stricto rin. Abay, ikaw ba naman ang mamuno ng Public Attorney's Office ng Bansang Pilipinas? Siya po ang ating unang tagapayo, ang ating Chief Public Attorney, Attorney Persina Rowena Acosta. Ito namang kasunod, ang ating pong spiritual advisor, Father Sally Merida. Ang ikatlo naman nating tagapayo, ang ating pong resident psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Siyang, ano na nga ba ang problema na namang susubukang ayusin ng mga tagapayo ng bayan? Sa iisang bubong nakatira sila nanay, tatay at boyfriend ni nanay. Tatlo magkasalo ba ito? Naku, ang gulo niyan. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Masamang-masama ang loob ni Ninita sa kanyang ina na si Delia. Tumira po dito sa bahay namin nang walang paalam, na walang pahintulot ng tatay ko. At dinala dito yung lalaki niya. Binastos yun ng harap-harapan ng tatay ko. Tinapakan niya masyadong pagkatao. Sumula umalis nanay ko, ako na bumuhay sa kanila. Ako na tumayong magulang sa lahat. Naging idol ko pa siya. Noong mga time na magkasama pa kami. Hindi nila ako tinuturing na ina. Kasi hindi nga nila ako pinapakilala na nanay ako. Nung malalasing, sinasaktan niya ako, pati mga anak ko. Naghanap din ako ng kalinga ng kapwa ko kasi sa unang asawa ko, parang hindi ako inano na tao. Ang hayop ako na mura-murahin niya. Hindi naman ako nagkulak. Sana na inisikaso mo mga anak mo. Walang ginawa mo sa amin, iniwan mo ako sa ere. Pero kung hindi nila ako tinuturing, mahal at sinasumboy nila. Yan ang isyong dapat pakaabangan at sabay-sabay nating tutukan dito lang po sa Face to Face. Sabi nga po ng isang kanta, anak, bakit ka nagkaganyan? Pero sa araw na ito, ang tanong po ng isang anak ay, nanay, bakit mo nagawa kay tatay ang ganyan? Niyurakan daw kasi ng husto ng kanilang ina ang pagkalalaki ng kanilang ama. Ikwento mo sa amin ang buong pangyayari, Aling Nenita Neng Repuncion. Pasok! Neng, pakikwento mo nga sa amin, ano ba itong sama ng loob mo? Sama po talaga loob ko sa nanay ko. Hindi po ako malditang anak. Galit lang po talaga ako sa kanya. Bakit ka galit? Iniwan niya po kami ng basta-basta lang. Kailan niya kayo iniwan? 2005. Bakit siya umalis? Hindi ko po alam dahilan. Dahilan niya lang po inaaway siya lagi ng tatay ko. Ilan ba kayong Kasi magkakapatid? po ang tatay ko. Ilan kayong magkakapatid? Siyam. Nabawasan na po ng isa. Nasaan? Bakit nabawasan? Namatay po yung kapatid ko. Kaya nga po nagkita-kita ulit kami dahil sa namatay kong kapatid. Tinakas niya po kasi yun ng 2006. Tinakas nino? Tinakas siya ng 2005. Binalik niya ng 2010. Acute na yung leukemia. Ng kapatid mo? Opo. Balikan lang natin, Neng, bago nag-2005 at Opo. nangyari ang lahat ng Opo. ito. Kamusta kayo ng pamilya niyo? Ng nanay ko. Ng nanay mo? Malupit sa akin nanay ko. Kahit kasalanan Bakit ng mga kababatang kapatid ko, kasalanan ko pa rin. Hindi ko nga po naranasan na maging bata na maglaro. Paano naging malupit siya sa'yo? Lagi ako pinapalo. Kinalbo ko, hinubaran ako. Na minsan na nagsusugal siya na nangingi ako ng baon. 2 piso ibinigay sa akin. Siyempre umiyak ako kasi president ako ng school namin. Ibigay mo sa akin 2 piso. Ano kakainin ko, di ba? Nakakaya naman. Wala na akong libro, wala pa akong di ba, project. Ganyan pati baon ko. Hindi nalaman ng nanay mo ang lahat ng sama ng loob mo na ito? Hindi po kasi ako mahilig magsalita. Talagang lagi ko po kinikim-kim. Ano Kasi sinasabi pag-alis ng niya- tatay mo sa lahat ng nangyaring to? Tatay ko po, wala pong sinasabi kasi kulang sa action din yung tatay ko Talo pa po paralyze Ako na lang naging magulang, ako na ama't ina sa bahay namin simula umalis yung nanay ko. So ngayon, ang nanay mo nandun na sa bahay niyo, bumalik? Bumalik po sa bahay. Gano'ng katotoo na nung bumalik siya sa inyo, merong kasama? Totoo po yun. Sino ang kasama niya? Yung naging asawa niya po ngayon, yung Jonel po. So sinama ng nanay mo yung lalaki niya sa bahay niyo. Opo. Anong sabi ng tatay mo? Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo pero hanggang salita lang.
Pinyala, bababain ko kayo, hindi kayo dyan aalis. Ganun lang tatay ko. Kanino ang bahay na yon? Sa akin na po ngayon, simula iniwan kami ng nanay ko. Nung nagka-boyfriend po ako na tumulong na naging asawa ko po ngayon, napaayos ko po bahay namin. Yung ilalim po, hollow blocks na po, yung taas plywood na po. Pero kanino nakapangalan ng bahay? Sa akin po, sa census lang po. Hindi, squatter lang naman po kami dun eh. Hindi po talaga sa amin yun. Mga kapatid, nagustuhan kaya niya ang mga sinabi ng kanyang anak. Ano naman ang kanyang reaksyon dito? Bigyan po natin ang pagkakataon na magpaliwanag si Aling Delia Lily Gonzaga. Pasok! Aling Lily, bakit po nagawa ninyong umalis? At pagkatapos pagbalik po ninyo, meron kayong bagong kinakasama? Parang naawa ako sa sarili ko. Umpisa nagsama kami hanggang naghiwalay kami. Sakit ng katawan nang nampala ako sa kanya. Pero bakit kailangan po ninyo doon itira yung inyo pong bagong kinakasama ngayon? Ayun po ang sumagot ng mga ano ko po. Ayun nung sumagot sa mga problema ko. Ayun nagpagamot sa anak kong nagkasakit. Yung tatay niya walang ginagawa. Umpisa nagsama kami hanggang naghiwalay kami. Lahat ng katawan, ginagawa niya sa akin, bugbugin niya akong malasing. Naglalabada ako para kumain mga anak ko. Tapos pagdating sa bahay lasing, suntukin niya ako. Ang lahat po ng mga sama ng loob ni Aling Lily. At sama ng loob din po niya kay Neng. Malalaman po natin sa pagbabalik na Face to Face. Akong pinanahiya niya. Kasi pilay ako. May kapansanan ako lahat na lang. Ikinahiya niya ako sa mga tao. Lahat, kaysa kamag-anak ng naging asawa niya, hindi ako pinapakilala. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works, TV5. Labis po ang sama ng loob ni Neng dahil ang kanilang ina ay iniwan ang kanilang ama at ipinagpalit po sa mas nakababatang lalaki. At ang masaklap pa nga nito ay mismong sa bahay po nila itinira ang lalaki. Pero meron din po kayong mga sama ng loob sa inyo pong asawa. Marami po. Marami. Pero narinig nyo rin naman po ang lahat ng sama ng loob ni Neng naman sa inyo. Narinig po. Ano pong reaksyon nyo doon? Sa kanya na lang po yun kung itatakwil niya ako. Kasi ginawa ko na lahat. Ginawa ko na lahat sa kanila nung araw ang makakaya ko para mapakain ko sila. Umikita yung tatay sa trabaho, mas malaki pa ang pinanggagastos sa mga kasama niya sa aming mag-ina. Pero paano po ninyong nagawang umalis na hindi man lang ho kayo nagpaliwanag sa siyam niyong anak? Kasi po masakit din po para sa kanila na bigla na lamang po kayong nawala. Kasi tapos nagkita na lang kayo ulit, dala po ninyo yung isang anak ninyo na malubhana, na hindi kayo nagkikibuan, hindi kayo nagpapaliwanagan. Hindi po totoo yun. Paano hindi po totoo? Kasi nung bumalik ako, kinuha ko yung anak ko kasi sabi ng mga manugang ko, nanay, kunin mo na si Ronron at saka si Bling. Kasi pinapabayaan lang ng tatay nila. Nung nakita ko sila na awang-awa ko, tinakas ko na silang dalawa. Kasi hindi na ako nagpaalam sa kanila. Bakit pampatin ako ng tatay nila? Bakit kailangan po ninyong itakas at itago? Natatakot pa ako sa tatay nila magpakita kasi ayan ang ano niya sa akin. Pero si Neng po ang ako. panganay ninyong anak. Siya po ang dapat na una ninyong kinakausap. Siya rin po ang dapat una ninyong pinapaliwanagan. Bakit wala po siyang Kasi alam? nung panahon na po yun, akong nanay, akong kinanahiya niya. Kasi pilay ako. May kapansanan ako lahat na lang. Ikinahiya niya ako sa mga tao.
Lahat, kahit sa kamag-anak ng naging asawa niya, hindi ako pinapakilala. Dahil umalis nga kayo. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Hindi niyo nalalaman yung ginagawa ko. Wala naman po siya. Kahit anong sama ng ina mo pa rin yun. Ayun ang nagpakahirap sa'yo. Ayun ang nagpakahirap. Tandaan mo yan. Inumalit Pero ka. Aling Lily, Hindi ka nagpakahirap. baka po nakakalimutan ninyo, iniwan po ninyo sila. Kinalbo nyo pa si Neng. Malaki na po Hinubaran sila, po ninyo. Hindi, Hinubaran po ninyo, kinalbo po ninyo. Kasi po ganito. At si Neng po ang tumayo bilang ama at ina Hindi nung totoo umalis yan. po kayo. Hindi totoo. Paano mo malalaman? Wala ka. Lahat po ba ng anak ninyo galit sa inyo? Po. Lahat po ba ng anak ninyo galit po sa inyo, Aling Hindi Lily? po, siya lang po ang galit sa akin. Bakit po sa palagay nyo? Iba ang ugali niya, ma'am. Kasi ano siya doon, kampis siya sa tatay niya. Hindi niya nakikita ang pagkakamali ng tatay niya, pagkakamali ako nakikita niya. Alam naman, ma'am Nila, na umalis ako eh. Sinabi ko, aalis ako. Hindi ko na kaya pananakit ng Sinabi tatay ba niya niyo. yun? Hindi po. Hindi niya po Kasi sa amin sinungaling. sinabi. Hindi. Tsaka po hindi naman siya lagi si binubugbog. Tingnan niyo nga itsura niya, mataba siya. Oh, Makita niyo yung itsura Ngayon ng lang tatay ako ko. tumaba. Ngayon lang ako tumaba. Makita niyo lang po. Hindi. Kung ano yung itsura ng tatay kung kaya. Ako nga kaya ko bugbugin tatay ko pag nagwawala eh. Nung ako bumubuhay sa kanila eh. Kaya kong talian. Ano ang laban ng lalaki sa babae? Kaya kong talian tatay So sa ko. palagay mo, Neng, anong dahilan bakit umalis ang nanay mo? Gusto niya mag-ibang buhay eh. Gusto niya mag-iba ng asawa. Ayun yun. Oo, ganon. Takot ka, di ba? Kay tatay na bugbugin ka. Bakit hindi ka natakot na iuwi yung asawa mo ngayon? O bakit? Bahay ko yun. Sarili kong bahay ko yun. Sarili kong bahay yun. Attorney Acosta, sinasabi po ni Aling Lily, siya ang may karapatan sa bahay na yon. Ang tanong ko po, kasal po ba kayo dun sa tatay ni Neng? Hindi po. Hindi. Kanino po yung bahay na kapangalan? Wala po. Wala. Pong, ano. So paano pong nangyari, attorney, na sinasabi ni Aling Lily na kanya ang bahay? Sino po bang may karapatan dun sa bahay na yun? Ang isang lalaki at babae na nagsasama ng hindi kasal, wala naman legal impediment, sila ay co-owners ng kanilang maipupundar. So, sa kanilang dalawa ng una niyang kinakasama. Ngayon, sinasabi naman itong anak na kanya yun dahil siya nagpa-repair, medyo palso yun dahil niya pwede angkinin yun. Yun po bang ginawa ni Aling Lily na iniwan niya ang kanyang mga anak? Sabi niya, hindi naman daw po bata, medyo may edad na. Meron po bang nalabag sa batas si Aling Lily sa pangyayaring yun? Kung minor de edad, yung mga bata, iniwan niya, abandoning a minor. So may pananagutan itong si Aling Lily sa pag-iwan niya sa kanyang mga... Pero kung matatanda na, hindi naman. Makikita mo, karapatan sa karapatan dito, karapatan ng mga anak na alagaan ng ina. Pero ang ina, may karapatan ding mabuhay ng mapayapa. Kung nabubuhay ka sa isang bubong na binubugbog ka, minumura ka, dinudusta ka, ang lalaki responsable, lasing dito, lasing doon. May karapatan kang iwan ng lalaking yun. At hindi abandonment yun. Nililigtas mo lang ang sarili mo sa impyernong buhay. Yung mga anak naman minsan ay nagiging makasarili. Iniisip lang nila tungkulin ng ina namin, alagaan kami, tungkulin na namin. Paano kung di kaya ng ina mo? Handicap yung nanay mo. Pilay. Ikaw nga ang dapat tumayo. Binigyan ka ng Diyos ng, kumbaga ikaw ay physically fit. Ang nanay mo hindi. Huwag mo nang hanapan ng magulang mo na magagawa sa'yo. Ang isipin mo kung ano ang magagawa mo sa nanay mo. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Oras na para malaman ang opinyon at pananaw ng ating mga kasawsawan sa studio. Hans? Pula ba o puti? Kaninong damdamin ang mas parang ating binibigyan ng simpatsya, ika nga? Yung bang anak na nagtatampo dahil siya'y iniwan ng kanyang ina? O ang ina na nagsasabing hindi niya na kasi kinaya ang buhay sa piling ng kanyang kinakasama kaya siya umalis? Pula o puti? Boto Hans tayo. Go! Taas sa mga placards na yan. Aba, naku ha! Ako'y
ginugulat niyo mga sausawero at sausawera. Ang ina-expect ko medyo mas hati ang ating audience, Chang. Pero sa ngayon, mukhang nasa likod sila muna ni Mama Lily. Mga kasausawan, tawagin at kausapin naman po natin ang lalaking ipinagpalit ni Aling Lily sa ama nila Neng. Ano nga kaya ang nagawa niya kaya hindi siya matanggap ni Neng? Narito po, magsasalita na si Jonel Macapanas. Pasok! Jonel, bakit sa palagay mo ayaw ni Neng sa iyo? Wala naman akong pinapakita sa kanilang kasalanan Sa akin, ano naman sa akin. Mabuti akong pagkatao. Nakikita niya, malinis ako sa mga kapatid niya. Bakit do kayo pumayag na doon tumira sa bahay kung saan nandun yung unang kinasama ni Aling Lily? Napasama lang ako dito, ma'am. Inaya ako. Parang makauwi doon sa tinirahan lang. Ang tanong ko, mahal niyo po ba si Aling Lily? Mahal ko yun. Mahal ko si... Hindi ko ano yan. Ipaglalaban kaya ni Jonel ang pag-ibig niya para kay Aling Lily. Sabay-sabay po natin malalaman yan. Ito lamang po, tutok lang. Sa talakserye sa Pilipinas, ang Face to Face. Hindi ko sinasaktan yan. Sinungaling! Ikaw sinungaling! Sinungaling! Tingnan mo yung bunga! Tingnan mo ang ginagawa mo sa akin! Pag sinday ka ng pagkain, binabato mo pa ako ng pinggan! Sandali lang po. Sandali po. Upo muna tayo. Pagkalikuran, harapin mo! Face to face! Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Now back to Face to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, ngayon naman po ay maririnig natin ang saloobin nga ni Kuya Jonel na siyang kinakasama ngayon ni Ate Lily. Ilang taon na po kayo, Kuya Jonel? 23. 23? 33. Ano ba? Nalilito ka? Nalito. Nalito. O, Wala. erase. Ulit, ilang taon ka na? 33. 33. Kayo po, Aling Lily? 50. Ano ang nagustuhan mo, Jonel, kay Ate Lily nung nakita mo siya? Ang nagustuhan ko nito, masipag, matulungin, malalahanin. Yan ang naano ko nito, gustuhan. Hindi ako ano yan, talagang pinapakita ko sa kanya. Ang tanong ko, Jonel, si Aling Lily ba ang kauna-unahang naging kasintahan mo? Opo. Okay. Wala nang iba. So siya ang una mong minahal na babae sa buong buhay mo? Sa buong buhay ito lang. Siya lang una-una talaga. Wala kang ibang dating asawa? Wala po. Ilang taon na po kayo nagsasama? Magdaanim na taon na po. Mag-aanim na taon na. Gaano po katotoo na tinulungan po ninyong ipagamot yung isa sa mga anak ni Aling Lily? Bali po ako nagpapagamot nun. Ako ang bumabalikat. Dala ng trabaho ko, kargador lang. Kahit saan ako nang hiram ng bayad sa gamot. Saan ako lumalapit. Okay, Kuya Jonel, balikan natin yung araw na dinala ka ni Aling Lily doon sa bahay. Alam mo na nandun yung una niyang kinakasama. Alam mo ba alam yun? ko. Alam ko, ma'am. Hindi ka ba parang nailang, nahiya, o natakot? Hindi Kasi naman. ang kwento ni Aling Lily, binubugbog siya, hindi ba? Sinasaktan siya. Hindi ka ba parang natakot na baka ikaw din ay saktan, patayin kayo? Noong una yan, sinuntok ako. Ah, sinuntok ka? Sinuntok na ako na yan. Noong una, noong 2010, sinuntok na ako niyan. Di ko alam kung anong dahilan. Dahil siyempre nakatalikod ako. Nakainom ba? Siya Si ang Mang nakainom. Arsenio? Siya ang nakainom. Ako hindi ako nakainom. Okay, anong ginawa mo nung sinuntok ka? Umiwas na lang ako. Nalaman po ba ninyo yun, Aling Lily? Ako po ang umawat. Kasi ang sabi niya, iwasan na lang kasi mas matanda sa kanya, mahirap na. Parang paggalang na lang ang ginawa niya, umiwas na lang siya.
Kamusta ang relasyon mo, Kuya Jonel, sa mga iba pang anak ni Aling Lily? Wala naman problema sa akin. Maayos naman. Maayos naman. Maayos na kami magsamaan. Sa akin nga, madikit yung mga anak nito. Hans, matapos natin marinig yung mga kwento naman ni Kuya Jonel, meron bang gustong mag-react dyan sa mga kasawsawan na nasa puti? Ayan, ako si Mami. Eto, go! Oh, Mang Jonel, total mahal mo naman na yung asawa mo, tsaka nagkakasundo naman kayo ng mga anak niya. Siguro mas maganda, ano na lang sa yung magbukod ba kayo? Hindi po ba ninyo napag-usapan yon, Kuya Jonel, na bumukod na lang kayo ni Ate Lily? Total naman, meron kang trabaho. Pwede rin, ma'am. Pwede rin magbukod. Parang walang Sino ba ang nagsabing doon kayo tumira? Nung buhay pa, ma'am, yung anak ko. Nung buhay pa yung anak nga bunso la, sabi niya, doon ako nagtitira. Siya ang nagsabi nga, doon kami, babalik kami sa bahay na yun. Sabi niya, pa, balik tayo ron sa bahay, parang hindi tayo mahirapan ng mangupahan. Kasi nakikita rin, may isip yung bata na yan eh. Nakikita rin niya, nahirapan rin ako. Parting nanay niya, nahirapan din. Pero Aling Lily, hindi ba ninyo naisip na baka dapat naghiwalay muna kayo ng maayos ni Mang Arsenio bago po ninyo dinala doon si Mang Jonel? Hindi, ma'am. Hindi na ako nagpaalam kasi hindi naman po kami kasal na dapat magpaalam sa kanya eh. Kasi ang inano ko, ma'am, ayan ang nagtulong sa akin magpagamot ng anak ko. Wala nang ibang tumulong. Doktora Camille, paano po nagagawa ng isang anak o ng isang ina, paano po nagagawa ng isang ina na iwan ang kanyang mga anak na hindi po nakapagpaliwanag na ang sinasabi nga niya ay kasi nga po dahil sa sobrang pananakit na ng kanyang asawa? Diyan kasi may mga pagkakataon na kumisan ang isang battered wife na katulad na na-experience ni Aling Lily ay talagang may pagkakataon na nawawala ka sa ulirat na to the point na talagang tatakasan mo yung problema sa sobrang pananakit na hindi mo na kaya. Parang, eto nakatakas na ako. So na-enjoy mo na yung pag-alis mo dun sa lugar na yun kaya hindi mo na nagawa ng paraan na iayos na eto yung mga anak ko kailangan ko pambalikan kasi lumalabas na dun na nandun na yung takot na baka pag bumalik ako, mabubugbog na naman ako. Isang sa magandang trait na nakita ko lang kay Aling Lily is the fact na nakaalis siya sa pagiging battered wife. Kasi kung hindi, babalik-balikan niya hanggang sa talagang totally sabihin na natin maubos yung kanyang katawan sa panggugulpi at saka talagang yung hinagpis na mangyayari. Pero bakit hindi po siya natakot nito ngayong bumalik na siya, nakasama pa niya si Jonel? Dahil kasi unang-una, pag nag-iisa ka, talagang nandun lahat yung fear, nandun lahat yung sabihin mo na yung anger na repressed, pero hindi mo talaga sinisiwalat yun. Ngayon, may nakita siyang kakampi. So, kahit na sinong tao naman na sinabi mong may kakampi, na babalikan mo doon sa isang lugar na gano'n, parang nandun yung pagkakalakas ng loob mo. Unfortunately, dito nga lang na kitang-kita lang din natin na ang pinag-uusapan dito na siguro kaya nagkakaganito rin si Neng yung delikadesa ng pagbabalik ng isang ina na merong kasamang iba. At nakatira pa sila sa isang bahay. Oo, yun na nga siyang ang problema. Isa rin pong nakita nating problema dito sa kanilang pamilya ay yung parang nangyayaring hindi nila napag-uusapan ang anumang problemang dumaan sa kanila Gaano po ba kaimportante ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon sa pamilya? Unang-una, Chang, pag wala talagang komunikasyon, ni hindi mo alam kung anong nakikita mong problema. Ni hindi nyo iniisip kung bakit nagkaganon ng nanay nyo. Hindi nyo rin iniisip kung bakit nagkaganon ng tatay nyo. So pag talagang walang communication, hindi mo makukonsider na pamilya kasi ang pamilya talaga, nandyan yung talagang merong komunikasyon. At kung pwede nga kahit na isang beses lang kayo kumain pero magkasama kayo, mas magkakaintindihan kayo na meron tayong pagkukulang at sa isa't isa. Meron tayong kakulangan din sa pagkain ngayon. So, mai-share nyo yun at talagang sasabihin na natin, pagsusumikapan nyo. Katulad niyan, sinasabi nyo, merong hindi nagtatrabaho. Bakit hindi nyo pag-uusapan yun? Kung talagang ang dami-dami din sa bahay na yun, ang hirap-hirap para gumalawang isang tao o dalawang tao lang na nagtatrabaho, maaari magkaroon ng pagkakataon na itong mga taong ito'y mapagod din at umalis dahil kasi hindi na rin kaya yung pagsusustena dun sa bahay na yun. Thank you very much, Dr. Camille. Kaya talagang mahalagang nag-uusap po
Mga kapatid, ano nga ba kaya ang kanyang tunay na nararamdaman nang mag-uwi ang ina ng kanyang mga anak ng lalaki doon po sa kanilang bahay? Saan kaya siya nagkamali? Totoo nga bang binubugbog niya si Aling Lily? Narito po si Mang Arsenio Saya Reponcion. Pasok! Mang Saya, papaano po ninyo natitiis na kasama po ninyo sa isang bahay ang dati po ninyong kinakasama at yung pong kanyang bagong karelasyon? Kasi lang, ma'am, lumipit siya sa bahay ko. So, wala siyang sabi sa akin. Basta biglang sila lumipit sa bahay ko. Apo. Gaano po katotoo na sinasaktan po ninyo noon si Aling Lily? Hindi ko sinasaktan yan. Sinungaling! Ikaw sinungaling! Sinungaling! Tingnan mo yung bunga, tingnan mo ang ginagawa mo sa akin! Pag silbihan ka ng pagkain, binabato mo pa ako ng pinggan! Sandali lang po. Sandali po. Upo muna tayo. Wala kang kwentang ama! Wala kang kwentang ama! Mas lalo ka, wala kang kwentang Wala babae. kang kwentang ama! Sandali lamang po. Dahil nagkawatak-watak yung buhay maanak mo, wala kang kwentang ama! Ikaw walang kwenta. Mang Saya, gaano po katotoo na kaya po umalis si Aling Lily dahil sinasaktan niyo daw po siya? Mag-aho kay mama, maniwala dyan, hindi ko ginagawa yun. Ang paalam niya naman sa akin, magtatrabaho siya. Nung umalis siya, sa loob ng 3 linggo, 1 buwan na hindi umuwi ng bahay ko. Ang mga sama ng loob po ni Mang Saya, malalaman po natin, wag po kayong bibitiw at magbabalik po ang Barangay Hall on Air, ang Face to Face. Ang ama niyo, walang pakialam yan. Kung walang titira na bahay. Walang titira na bahay. Sino nagpakahirap? Ako ang nagpapakahirap para may matirahan kayo. Kahit paano umalis ako, may matirahan kayo. Palakpakan! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Markgan of GAOC Dental. And now back to Face to Face dito sa TV5. Ang issue po natin ngayong umaga, mga kapatid, tumitira nga po sa isang bubong ang nanay, tatay at ang boyfriend po ni nanay. Ang nanay po ni Ning at ito nga po ang dahilan ng kanyang labis na galit sa kanyang ina. At sa tingin ng iba ay may 3 magkakasalong pong nakatira sa bahay nga nila. Balikan ko lamang po si Mang Saya. Bakit po ang sinasabi ni Aling Lily noong kayo po ay nagsasama pa, sinasaktan niyo po siya palagi? Hindi ko siya, ma'am, sinasaktan. Sinungaling! Paano pong nangyaring meron po siyang... Sinungaling! Paano po nangyaring meron... May peklat? Paano sinungaling ka? Pinutas ang bunga ako dito. Walang kaabog-abog. Lasing na lasing. Tumitirik yung matang dumating. Sasabihin mo, Sinungaling! may trabaho ka na. Sinungaling! Yung pala may lalaki ka. Sinungaling ka! Sinungaling! Tira ulo mo. Sino po ang may lalaki? Wala kang kwentang ama! Wala Lalo ka walang kwentang ama babae. sa mga anak mo! Sabi po ninyo, Aling Lily, walang kwentang ama si Mang Saya. Paano hindi ma'am maging walang kwenta, ha? Pero bakit po sa kanya naiwan ng mga bata? Kaya nga ma'am, kahit naiwan sa mga anak niya, yung mga anak ko sa kanya, malalaki na ma'am, ang nagpapakain yung anak ko. Wala ginagawa yan, ma'am, kundi uminom. Kahit walang makain mga anak niya hanggang ngayon. Ni katiting, hindi binibigyan yung anak niya. Nagkusa lang siya kumakain mag-isa. Yun lang ang sabi mo. Dahil hindi mo nakikita. ka! Sino lalaki na siya samahan mo? Sandali lang po. Wala kang Tugurin kita kwentang dyan. ama! Wala kang disiplina sa mga anak mo! Mas lalo ka. Ning, matanong lang kita, nakita mo ba na sinasaktan ng tatay mo ang nanay mo?
Isang beses po yung sinasabi niya po na nagkaroon. Hindi lang isang beses. Bakit? Ano bang tunay na nangyari noon? Nagrarambolan po sila sa bahay, pero po mas lamang po si nanay na sinasakyan niya si tatay, natatali niya, kaya hindi na siya nasasaktan. Si nanay mo, nasasakyan si tatay, tinatali. Hindi kasi ma'am, paano ko hindi tatalian? Binubugbog, binabatukan yung mga anak niya. Opo. Siyempre, para hindi na lang kami masaktan ng mga anak ko. Sinasakyan ko, tatalian ko na lang. Mang Saya, matanong ko lang po. Minahal niyo po ba ang isa't isa? Minahal niyo po ba si Aling Lily? Ako minahal niya. Minahal kita noon, ginagalang kita, pero sinusuntok mo ako, binubugbog, nawala ng respeto ko sa'yo. Dapat lalaki ka, dapat respetuhin ka. Paano kayo nagalangin? Balikan lang po natin, Mang Saya, nung nakilala po ninyo si Aling Lily, ano po bang nagustuhan niyo sa kanya? Nung araw nung naliligaw sa kanya, talagang hindi niya ako iniiwanan sa tingin ganyan. Aha. Paano pong tingin? Kasi nakakita siya ng mistisuhin. Aha. Sino naman yung Lumapit na mistisuhin siya. na yun? Ha? Sino po yung mistiso na yun? Yan katabi niya. Nagsiselos ba kayo hanggang ngayon kay Jonel? Hindi. Tanggap niyo na po na wala na talaga kayo. Tanggap niyo na po na wala na po talaga kayo ni Aling Lilia. Pinag-usapan na namin yan, ma'am. Ano pong napag-usapan niyo? Hindi, Katiteng, wala na akong pag-ibig sa kanya. Kahit patayin man ako. Sa nangyari pong ito sa inyo ni Aling Lily, hindi po ba kayo naawa sa siyam na anak ninyo na naapektuhan? O yung 8 pong anak ninyo na naapektuhan sa nangyari? Hindi, walang apekto dyan. Alam po ba ninyo, Mang Saya, na may mga sama ng loob din po si Neng? Oo, alam ko. Ang totoo po talaga niyan, parehas sila. O, totoo. 2005 na wala ng trabaho, tatay ko. 2005 din, iniwan kami ng nanay ko. 2005 din ako yung kapatid ko. 2005 din, napuntisan yung kapatid ko. Umuhing buntes. Ako lahat sumalo nun. Palibasa kasi. Alam ba nila yun? Matitigas mo ang ulo nyo. Ako naghihirap, ikaw. Ang ama nyo, walang pakialam yan. Kung Iniwan mo pa, na di ba? bahay. Walang titira na bahay. Sino nagpakahirap? Ako ang nagpapakahirap para may matirahan kayo. Kahit paano umalis ako, may matirahan kayo. Palakpakan! Aling Lily, ang punto lamang po ng inyong anak ay sa mga oras at panahon na kailangan nila kayo. Hindi man ho sa pera, pero suporta bilang isang ina. Kasi ma'am, nung kasalukuyan na pinagsasabihan ko sila, silang nasusunod, mami. Kung anong gusto nila, yun ang gusto nila. Parang robot na lang ako na ina. Han, siguro base sa nasaksihan natin, narinig natin, sumasakit na ba ang ulo ng mga kasawsawan natin dito sa studio? Boto hands tayo, pula ba tayo o puti? Go! Hala! Nakutsyang mukhang tama yung sinabi mo na pati ang mga sawsawero at sawsawera ay nalilito na. Kanina, nung first round, parang puro pula ang nakita ko. Ngayong second round, abay parang puro puti. Ay, nako. Ano kaya talaga ang gustong mangyari ng mga sawsawero sa mag-iinang ito? Aling Lily, naunawaan po namin na meron po kayong mga sinakripisyo, nahirapan din po kayo. At maaring oo, hindi po namin alam kung ano yung mga pinagdaanan ninyong paghihirap kay Mang Saya at kung ano po yung mga tiniis po ninyo. Alam din po namin, Mang Saya, meron din po kayong mga naging pagkakamali at naging pagkukulang. Pero ang nakakalungkot po talaga dito, nang dahil po sa mga naging pagkakamali po ninyo, ang anak po ninyo o ang mga anak po ninyo, ang tunay na apektado po sa mga naging pagkakamali ninyo. At hindi po nila obligasyon na bayaran ang mga naging pagkakamali ninyo bilang mga magulang. Napakahirap po talaga at napakakomplikado, Mang Saya, ng problema po ninyo at ng kinalalagyan po ninyo ngayon.
At ang sa amin lamang po ay hindi na para kayo ay magsisihan, magturuan. Sana po sa tulong ng aming trio tagapayo, maliwanagan po kayo, maunawaan po ninyo na habang may oras pa, ay pwede pang ayusin ang dapat ayusin. Kaya nga dapat mas maging reasonable yung gusto mong mangyari. Kasi kung sabihin mo na paghihiwalayan na sila, sa tingin namin, hindi rin gagawin. Iiwan na naman kami nila. Nung tinanggap mo siya, tinanggap mo rin yung kanyang pamilya, di ba? Opo. Nagkaroon ng Hindi po communication. kasi kami Nanay ka Hindi sila nag-usap eh. mag-usap. Hindi mo pala kinakausap eh. Mag-uusap kayo. Ayun nga po. Sa ating po mga bisita, sana po ay nakatulong sa inyo kahit paano ang binigay na counseling ng ating pong trio tagapayo. Meron pa rin po silang mensahe para sa inyo. Unahin ko po si Attorney Acosta. Aling Lily, marami ka pa rin dapat punan na pagkukulang sa iyong mga anak. Huwag mo sabihing matitigas ang ulo nila. Kasama sa hula yan sa mundo na titigas ang ulo ng mga bata. Pero hindi ibig sabihin ay tatalikuran natin ang ating tungkulin sa ating mga anak dahil hindi tayo sinusunod, hindi tayo inaalaga, hindi tayo minamahal bilang isang ina. Maraming pangyayari sa pagsasama ng babae at lalaki na kuminsan hindi maintindihan ng mga anak sapagkat sila'y bata pa at kulang pa sa karanasan. Pero darating ang panahon, kaya pala nagkaganon si nanay, talagang hindi na niya kaya. So sa pagkakataong to, samantalahin nyo ang ibinibigay sa inyo ng face-to-face ng programang ito para mabuo ang inyong mga pagsasama bilang ina, bilang anak, bilang kinakasama at kinakasama, bilang mga tao na kailangan mabuhay ng mapayapa, maayos at ayon sa batas. Maraming pong salamat, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Kumisa napakahirap para sa isang tao na talagang ikaw ang nagiging shock absorber ng pamilya. Lalo na sa nangyari kineng na talagang ang nangyari ay nag-i-induce siya ng self-pity dahil nakikita niya na naawa siya sa sarili niya dahil ganito ang nangyayari. Talagang feeling niya talagang pinagtakluban na siya ng mundo. Pero ito rin ang paraan para sabihin na natin na mas matuto ka sa buhay at mas alam mo ang gagawin mo pag ikaw ay talagang meron ng anak at hindi mo gagawin ang nangyari sa inyo. At the same time, mas matututo ka na talagang ayusin mong maigi ang iyong pamilya. Mang Jonel, ako ay hanga sa inyo dahil kasi ang sinasabi nyo nga, ang talagang ang ipinamalas nyo dito ay talagang pagmamahal. Kahit na sabihin yung napakagulo ng nangyari, meron pang pagkakataon para maiayos ang lahat. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Sa akala ko, si Junel ay isang kontrabida dito sa sitwasyong ito. Ngunit may nakita po akong isang kagandahang loob po ni Junel. Kahit na sinuntok po siya ni Mang Saya ay hindi po niya pinatulan. So may pagpapakumbaba siya. Kahit po may away dito, anong kanyang ginawa, patuloy pa rin siyang sumuporta sa pamilya ni Aling Lily. So, kanina parang bida ka dahil parang walang delikadisa na pumasok kayo sa pamamahay ng pamilyang ito, ay ngayon parang naging bida ka. Kaya kung tunay at gusto mong maging bidang tuloy-tuluyan, ay sabi ko kayo kanina, magpakasal kayo. Dahil hindi na po pwedeng may repair ang nangyaring pagmamahal nila Mang Saya at Ating Lily. Kaya ngayon ay panindigan mo, wag mangyari pa ang problema at gulong ito. Kaya umpisahan po na ipanatili ang pagmamahal ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na sakramento ng kasal. Maraming salamat po, Reverend Father Sonny Merida. Una sa lahat, palakpakan natin si Neng dahil naging mabuti siyang kapatid. Minahal niya at inalagaan niya ang kanyang mga kapatid sa mga panahon na wala doon ang kanyang ina. Neng, nalabas mo na lahat ng galit mo, sama ng loob mo. Meron ka pa bang hindi nasasabi sa iyong ina na gusto mo pang malaman niya? Gusto ko lang po sabihin sa nanay ko na
Una niya na lang yung mga time na nawala siya. Hindi na lang sa akin, sa mga kapatid ko na lang. Lalo na doon sa mga kapatid kong lalaki na naliligaw na rin ng landas ngayon, na hindi na kayang swetuhin ngayon. Sana lang supportahan niya na lang yun. Suporta na lang kailangan ng mga kapatid ko. Naunawaan po ba ninyo yun, Aling Lily? Hinahanap po kayo ng inyong mga anak. Ubulan ako. Thank you. Thank you na lang sa lahat. Kay tatay daw. Meron pa ho ba kayong nais na sabihin pa kay Mang Saya? Wala naman. Wala na akong masabi mo. Ayaw ko naman talaga makausap siya. Ang sa amin lang po, total naman kayo'y magkakasama, halos magkakalapit pinto ang inyong mga tirahan. Kailangan po ninyo gawa ng paraan na maging mapayapa po ang pagsasama ninyo. Mahirap din naman po na nandun kayo para sa mga anak ninyo. Pagkatapos pag nakita nyo po siyang nakainom, magpaparinigan na naman kayo, magsisimula na naman po ng isa pang problema yon. So kahit po nandun na at nagkikita kayo ni Aling Lily at ni Mang Jonel, sana po pag nakainom kayo, wala na pong mangyaring mga parinigan. Ay, wala. At wag nyo na pong awayin, wala nang pananakit. Wala. Ihanda ko na yung mahaba kong itak. Ay, kakasabi ko lang din. Joke lang yung dati, ah. Joke. Joke lang. Joke. Joke lang. Salamat po sa ating mga bisita. Okay. Amina na po tayo, na naman po tayong natutunan. Sa handaan o kainan, masarap po ang salo-salo, pero pagdating sa relasyon, hindi naging mabuti ang may iba kang kasalo. Matagal na pong nagkahiwalay sina Aling Lily at Mang Saya, pero hindi po yun nangangahulugan na tama po ang patirahin ni Aling Lily ang kanyang boyfriend na si Jonel sa ilalim po ng bahay ng dati niyang kinakasama. Marami po tuloy ang naapektuhan sa maling nangyaring yun. Ulitin po namin sa inyo, hindi po maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Sana po gumawa po tayo ng desisyong tama kung saan wala po tayong nasasagasaan. Sa mga magulang po, ang mga anak po ay ang pinaka naapektuhan sa problemang kanila pong nakikita sa atin. Hanggat maari po sana, huwag po tayong gumawa ng mga bagay na ikasasakit po ng kanilang damdamin. Matuto rin po sana tayong gumalang at rumispeto sa nararamdaman ng iba. Huwag po nating ipilit ang bagay na mali dahil wala po itong magandang kahahantungan. Sana po magdesisyon po tayo hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para na rin po sa kabutihan ng lahat. Nang sa gayon po ay wala po tayong ibang nasasaktan. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, sa ating pong mga bouncers na sina B1 at B2, ang ating pong mahal na trio, Tagapayo, sa ating pong mga sausawero at sausawera, at syempre po sa ating mga bisita ngayong umagang ito na nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Bukas po para sa lahat ang Barangay Hall on Air, malaki man o maliit po ang problema, mababaw man o malalim ang issue, ilapit nyo lamang po sa amin at kami na po ang bahalang umareglo o umayos ng problema po ninyo. At dahil handa po kaming ayusin ang bawat suliranin, one barangay at a time, always po ready ang inyo pong lingkod. Kami na po ang bahala. Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Si Bieber kay ate unang dumapo. Shota ko po yung tomboy. Anong pangalan ng tomboy? Si Tom po. Si Tom? Opo. Ang pangalan ng tomboy ay si Tom? Si Tom. Okay. Tinali pati si Bunso. Bakit si Tom pa? Hindi ko naman po kasi ginusto na nahulog lang po yung loob ko sa kanya. Bakit sa kapatid niya? Kasi po nahulog na po yung loob ko sa kanya eh. Bakit ba?
ba kung bakit nahulog ako sa kanya? Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Miyerkules, bago ang Bali